August 26, 2026, Miyerkules. Mainit ang mga eksena kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Jeffrey Hernaez. Ito ang Arangkada Balita. Ilang lasing nagrambulan sa fiesta sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-asawang senior citizen at anak-anak nila pinatay sa Dipolog City. Away sa pera, tinitig ng motibo. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio hindi nakaligtas sa pagigisa ng Senate Impeachment Court. CICC planong makipagdialogo muna sa social media platforms bago magpatupad ng tinitignang total ban ng Facebook sa mga menor de edad. At PhilHealth pinalawak ang coverage at benepisyo para sa mga kaso ng leptospirosis. Nagkagulo sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City nang mag-amok ang ilang lasing na lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Nauwi sa rambulan ang sanay masayang pagdiriwang ng kapistahan sa sitio Mar Beach, Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Nakunan pa ng video ng isang netizen ang nangyaring gulo. Kinuyog ang 5 operator ng sound system ng sinasabing mahigit 30 lasing na lalaki at pinagtatapon ang kanilang mga kagamitan. Nag-amok umano sa sayawan ang ilang lasing na lalaki kaya't itinigil ang tugtugan. Dito na pinagbuntunan ng galit ang mga operator ng sound system. Walang pulis o barangay tanod na nakabantay kagabi. Agad dinala sa ospital ang 5 sugatan. Natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa insidente. Posible silang maharap sa mga kasong serious physical injuries and damage to property. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak-anakan sa Dipolog City. Away sa pera ang isa sa tinitignang motibo sa krimen. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa pagpaslang sa mag-asawang senior citizen at kanilang adopted son na natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kanilang bahay sa barangay Atorno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, alauna ng hapon nitong Huwebes, Agosto 20. May mga sugat sa likod ng kanilang ulo ang mag-asawang biktima na sina Lodovico Narvaez, 82 anyos, at asawang si Eliza, 77 anyos, na pinaniniwala ang sinaksak gamit ang kudkuran ng niyog. May sugat din sa dibdib si Lodovico na pinaniniwalaan ding sinaksak ng kutsilyo. Habang ang anak-anakan nila na kinilalang si Luel, 38 anyos, ay nagtamo din ng sugat sa ulo na posibleng hinampas naman ng kudkuran. Ayon sa pulisya, nirespondehan nila ang natanggap na reklamo ng ilan sa mga residente sa lugar na may kakaibang amoy silang nalanghap. Doon na nila nadiskubre ang bangkay ng mga biktima na nasa advanced state of decomposition na, indikasyon na ilang araw na itong nasawi. Sa kanilang pagsisiyasat, walang forced entry sa bahay at inalis na rin nila ang motibong pagnanakaw dahil walang gamit mula sa mga biktima. Kasama din sa iniimbestigahan nila ang sinabi ng pamangkin ng mga nasawi na narinig niya ang pagtatalo ng mag-anak sa kanilang bahay isang gabi bago sila di na nakitang lumabas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kisna Azali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Office, posibleng nagalit si Lodovico kay Luel matapos malamang ginastos nito ang pera nila kaya hinampas niya ng kudkuran sa noo si Luel. Kumuha naman si Luel ng kutsilyo at sinaksak ang senior citizen sa dibdib. Di pa siya nakontento at sinaksak pa ito ng kudkuran sa batok. Nang nakita niya namang nakatakbo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pwersahan niya itong binuksan at sinaksak din ng kudkuran. Sa adopted child,
adopted son, wala siya nakita ng mga kumbaga other wounds, no? Siya nang tawag na resistance. Usually manggod kung na-ay resistance, makita na to na siya mga samad. But of course, still ongoing gihapon ng investigation, unless otherwise mugawas itong mga result. That's the time siguro na makahatag dito o ng 100% na assurance na ma-audit ito na itabo. Ako si Nurin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdialogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda. Isa ang online platform na Facebook na pagmamayari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pa binura na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahensya, ang ban po would be the last option that we want po sa CICC. No? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-usapan natin. kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ng CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang komunikasyon sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents nito. Kailangan ma-improve po natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts. Minumukhahin natin that they set up office here. Isipin nyo naman, itong threat na hinaharap natin, even physical cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered. Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful contents sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw, naudyukan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ng mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayong linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ang issue. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Bukas ang palasyo sa rekomendasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng non-bailable offense ang pagdadala ng loose firearms. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang rekomendasyon ng kalihim para sa proteksyon ng bansa. Pero kailangan pa itong dumaan sa Kongreso kung sakali mang gawing batas. Anya, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa proposal ni Remulla at hihintayin din ng iba't ibang bersyon ng panukala. Isinusulong ni SILG Remulla ang pagpapataw ng non-bailable offense para sa illegal possession of loose firearms na may hanggang 20 taong pagkakakulong. Binigyang diin din ni Castro na naiiwasan sana ang mga nangyaring shooting incident kung naging responsable ang mga may-ari ng mga baril. Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Nakunan sa video ang pagbuhos ng tubig mula sa kisame ng isang unit sa LRT-1 nitong Lunes. Ang sanhi, sirang aircon valve. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Kita sa video na ito ang pagbuhos ng tubig na nagmistulang ulan mula sa kisame ng linya ng tren ng LRT-1. Ibinahagi ito sa social media ng pasahero na si Sam de la Cruz.
Kuwento ni De La Cruz sa PRTV News, nangyari ito noong Lunes, August 24, 5:45 ng hapon nang siya ay pauwi galing trabaho sa Pasay City. Madalas daw siyang sumakay mula sa Ninoy Aquino Avenue Station. Anya, natutulog siya sa biyahe nang makaramdam na may tumutulong tubig sa kanyang buhok, kaya nagising siya pagdating sa monumento. Patak-patak pa lamang ang tubig noong una, pero nang bumilis pa ang pag-usad ng tren patungong Balintawak, mas lumakas na ang buhos nito sa gitnang bahagi ng tren. Iniwasan ito ng mga pasaherong sakay ng tren. Ayon sa uploader, pagdating na lamang sa dulo ng istasyon nang napansin ito ng mga gwardya at sinasabing posibleng nanggaling ang tubig mula sa aircon. Naglabas naman ng pahayag kaugnay ng insidente ang Light Rail Manila Corporation o LRMC nitong Miyerkules, August 26. Ayon sa LRMC, nangyari ang water leak sa isang light rail vehicle ng 4th generation train set. Agad naman ito minonitor ng kanilang maintenance team at ininspeksyon ito ng kanilang technician. Batay sa rekomendasyon ng technician, agad na inalis ang unit mula sa linya nito para sa mas malalim na pagsusuri. Lumabas na isang depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig. Bigla umano itong nasira bago pa man maabot ang expected 3 to 5 year lifespan nito. Pinalitan na anla ang nasirang valve at sumasa ilalim sa safety checks ang unit. Inanunsyo rin ng ahensya ang pagpapaigting ng kanilang maintenance protocol sa pamamagitan ng madalas na pag-inspeksyon ng drain valve ng air conditioning unit. Mula sa inirerekomendang kada 10,000 kilometers na biyahe ng tren, i-inspeksyonin na agad ito kapag naabot na ang 5,000 kilometers pa lamang. Plano rin nila na palitan ang lahat ng mga valve sa buong linya upang maiwasan na maulit muli ang katulad na insidente sa hinaharap. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Masusing binabantayan ng multi-agency contingent ang lumubog na tugboat sa Bukaw River sa Zambales. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon. Personal na nagsagawa ng on-site inspection ang Zambales Police sa lumubog na tugboat, ang MTAG DL Suwal 1 sa Bukaw River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales. Sa on-site inspection, kinumpirma ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola na positibong may karga itong 15,000 litrong diesel nang ito'y lumubog kahapon ng umaga sa Bukaw River. Base sa initial na technical assessment, sinabi ni Ariola na ang fuel containment ay nananatiling intact at malayo sa pangamba ng oil spill. Kasama sa on-site inspection ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales at maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang multi-agency contingent ay patuloy na nakatutok sa Joint Shoreline Security and Environmental Monitoring Team sa lugar kung saan lumubog ang tugboat at napag-alamang pag-aari ng isang malaking kumpanya. Layunin nitong matiyak ang zero threat sa local ecosystem, fishing, livelihood at public safety habang inilalatag ang retrieval operation. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mula noon at magpahanggang sa ngayon, patuloy nating hinahangaan at minamahal sa bawat karakter na kanyang ginagampanan si Gladys Reyes. From being a multi-awarded actress, host at pati sa comedy, hindi uurungan ni Gladys Reyes yan. Makakasama natin live ang primera kontrabida, Gladys Reyes. Yay! Hello, Jai! And maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Parang ako po ay nakakaramdam na parang ako din yung newscaster kapag narito sa podium na ito, di ba? Kaya hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon. Ngayon pa lang, congratulations sa bagong single na Primera Kontrabida. Tiglads, paano ba nabuo ang milestone na ito sa inyong karera? Nako, ito ay written and composed by Mr. Jonathan Manalo and produced by Star Pop, Sir Rock Santos, Sir Roxy Liquigan, ABS-CBN Music. Ito ay nag-umpisa nung ako ay nagkaroon ng pelikula na musical, which is The Heart of Music.
At doon nakita nila Sir Jonathan and of course si Sir Rox na, teka, kumakanta pala siya. So sabi ko kay Sir Jonathan, Sir John, gawa tayo ng song na napapanahon, na akong ako, na nababagay sa akin. Kaya ito, pinanganak ang Primera Kontrabida. Tiglads, bakit ngayon lang nag-release ng iyong song? Ang tagal mo ng artista, ang tagal ka na namin hinahangaan, minamahal ang mga characters. Pero bakit ngayon ka lang sumabak sa music scene? Alam mo, hindi ko talaga alam pero siguro everything is timing, di ba? So ngayon talaga yung napapanahon at this time parang gusto nating subukan din lahat, di ba? Actually, napagod din ako ng kapag may ina-appetize, sinasaktan sa mga teleserye. So itong pagkanta ko ngayon, pagpasok ko sa music era, ay parang akong break, ano? Parang pahinga ko sa mga intense na teleserye. Ano naman, Tiglads, ang fulfillment sa'yo nito bilang isang artista, yung pagkakaroon ng sarili mong kanta? Ay, naku, dream come true, di ba? Kasi sabi nga, pag meron kang kanta, parang nai-immortalize ka, di ba? Tsaka parang kinikilig ako pag nakikita ko yung sarili ko doon sa Spotify, yung mga YouTube. Di ba? Sa radio station. Yes, naririnig ko yung sarili ko sa radio station. At syempre, parang sabi ko, totoo ba to? Kasi syempre, di ba, hindi mabubuo ang buhay natin na walang music. So kapag gano'n na meron ka rin mga playlist and all, so parang naano mo na, naku ako, nasa radio, di ba? At nasa Spotify, digital online, digital streaming platforms, di ba? Nakakatuwa, nakakakilig. Oh, eto na, Tiglads. Alam ko may gig ka, no? May gig, di ba? Oh, invite our karangkada at ang mga ka-vibes natin sa mga shows na gagawin mo. Go! Yes, on October 1, nandiyan po ako sa Bar 9, Molito, Alabang, Primera Kontrabida Sings at Bar 9. Kasama ko po yung aking special guest, Christoph, and the Appetite Music Band and Jelly Ace. Ayan, October 1 po yan. So magsasayaw po tayo. Tayo po yung magsasaya 90s, 80s, and of course 2000s, yung mga kakantahin po natin. Of course, the Primera Kontrabida song, please download nyo po yan, share nyo, stream on all digital platforms. Maraming salamat, the one and only Miss Gladys Reyes. Thank you, Jai. Salamat, Arangkada. Salamat po. Siyempre naman, i-stream nyo po at i-request sa 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes nyo sa Soundtrip, ang Lupet. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir Jeffrey and Miss Nina. Litigation lawyer naniniwalang maaaring sampahan din ng reklamo ang mga hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Magpapatupad na ang Senate Impeachment Court ng multa sa mga lalabag sa sub-judice ruling. Naging mainit naman ang mga tanong ng Senator Judges kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Senator Judge Villanueva. Sa pagbubukas ng paglilitis ngayong araw, 3 ruling ang ibinaba ni Presiding Officer Cheese Escudero, kaugnay ng pananalita at pagkilos ng kapwa Senator Judges at na magkabilang kampo. Una rito ang paalala ni Escudero sa mga Senator Judge na dapat sila ang unang maging ehemplo sa pagsuri ng katotohanan nang walang kinikilingan. Henceforth, I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings. Ani Escudero, maaaring maghain ng ethics complaint sa Senate Committee on Ethics and Privileges kapag may lumabag na Senator Judge. Sa ilalim naman ng Rule 18 o Sub-Judice Rule, bagamat binigyan ng clean slate o tabula rasa ang mga nakaraang pahayag ng magkabilang kampo, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbibitaw ng pahayag sa media at social media patungkol sa merits at kredibilidad ng kaso. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng 24-hour show cause order kung saan ang unang offense ay public reprimand at ang ikalawa ay may multang 30,000 pesos kasama ang pagbabawal sa pagsasalita sa floor o kaya'y referral sa Supreme Court. Matapos ang ruling, nagpatuloy ang cross at redirect examination sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sumunod dito ang pagtatanong ng Senator Judges kung saan naging mainit ang palitan ng salita nang aminin ni Ortonio na hindi na niya nilinaw kay Colonel Raymond Lachica kung bakit malalaking halaga ang ibinigay sa mga informant para umano sa mga gamot at pagkain. So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just
did my duty, sir. Kinumpirma ni Ortonio kay Senator Judge Vicente Soto III na hindi empleyado ng OVP si Colonel Lachica, kundi designated commander ng VP-SPG mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa tanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Ortonio na hindi niya alam ang naging arrangement ng i-turnover ni ex-SDOG na Acosta ang pera kay Colonel Lachica. Lumabas naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na tila 2 tao lang ang nakakaalam sa implementasyon ng confidential funds. Samantala, dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day sa August 31, sa September 1, Martes na muli magpapatuloy ang paglilitis, kung saan inaasahan ang pagharap naman ni Colonel Manaros Buransing II para sa pagtestigo sa confidential funds ng DepEd. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang mga naganap sa huling impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino. Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back. Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials? Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposedly ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no? But at the same time, meron naman daw referral dito sa dun sa Committee on Bar Discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado, no? Pero sa akin palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinight ni Cheese Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right to liberty, property, no, without due process of law nung tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka-sacred right which is right to liberty. Pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. Public office is a public trust, and the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinight ni Cheese Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang saan ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process. Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon niyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability? Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya na mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politically neutral. Pero malinaw naman ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel Lachica. Pang-apat, wala nang alam yung
disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Panglima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos yung mga liquidation documents mali-mali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pang confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. 'Di ba? Yung liquidation documents niya bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun pinapa-reimburse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation, presumed, no, na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So yun yung pinapakita ng ebidensya. So wag balat sibuyas siguro si Sara Duterte, and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya doesn't mean that it's not it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions, no, na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations. Lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion, pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya. At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri nang mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio? Well, nagte-take offense siya, no? Siguro dapat na mag-take offense dito yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism. And they handle the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay doon sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos, hindi naman disbursing officer, not bonded, as required by the DBM Joint Circular and as required by our laws. Tapos, kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just trusted him, walang nakakaalam kung sino, tapos mahigit sa daang lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang ang nakakaalam, tsaka yung Vice President, na hindi naman nila personally nakita kung paano disburse tong pera na to dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng Vice President staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan. Yun nga rin po yung sinabi kanina, no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Partikular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla. Kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument ni Senator Padilla? Well, una, to si Senator Padilla, medyo bully dun sa counsel, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-retort back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayaw magsalita. Medyo unfair, no? Dun sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari noong 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Sa tawa nga ako doon sa sinabi ni Bam Aquino right after na, yan yung alias niya, ni Benigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias, no, na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ng taong bayan. Kailangan pa rin nilang i-liquidate ng maayos. May proseso yan. At definitely, just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito at hindi yan magic word para maalis, no, sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganoon. Dahil ang pinag-uusapan dito 612.5 million pesos in total
tapos sasabihin mo, confidential. Para yatang lame excuse yan at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way. And last question na lang, Attorney Dino. No, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion? Dapat ba siyang ipatawag? Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam eh. Sinabi mismo ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte, binibigay sa kanya yung duffel bag. Tapos walang kahit na anong alam, di alam ng Chief of Staff. Hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano itong mga operasyon na to. Basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang humawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya. No? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo sa totoo lang dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pinareceive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko na-receive. Ano na tayo ngayon? Hindi ko na-receive. Diba? So sino na may kasalanan? Walang proof eh. Walang proof. Diba? And it's contrary to human nature. Sabi ko nga sa Ninya, mangutang ka ng 5,000 sa akin, baka magpa-acknowledgement pa ako sa papel no? Yung iaabot ka ng 125 billion na ka-duffel bag, tapos wala kahit na anong received, medyo scandalous yun It only goes to show how careless they've handled the money. So right now, kung si Colonel La Chica mag-appear at sinabi niya, actually wala akong na-receive. Anong patunay nila na involved si La Chica? Wala. It's now their words against him, and now they're the ones who's accusing him na siya nag-receive ng money, pero dahil sila yung nag-aakusa, di ba dapat sila magpatunay na na-receive ni La Chica yung pera? So, curious case itong si La Chica, bakit siya nag-receive ng napakarami-raming limpak bag ng pera sa utos ng Vice President ng Republika ng Pilipinas? Saan niya dinala? Kailangan ng kasagutan ng tao. Ayun nga po, kaso sinabi ng prosecution, di ba, na hindi sila inclined na imbitahin siya, etong si Colonel La Chica, dahil enough na naman daw yung mga testimonya nitong mga witnesses na ito. So, mukhang hindi makukuha yung wish ninyo, attorney, na umupo siya or mapatawag itong si Colonel La Chica. Actually, more than sufficient na Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera, 250 billion. 28 days after, tsaka labag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pina-withdraw sa utos niya. Pagkatapos ipa-withdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay. Kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan. No? Okay. So kahit na hindi pa ilabas si La Chica, enough na. Pero sa totoo lang, di ba, kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala nila Chica yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya. Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, naniniwala ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja na maaaring magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga hostile witness dahil ito sa kanilang responsibilidad sa umano'y misuse ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Maaring masampahan ng hiwalay na reklamo ang mga hostile witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja, batay sa mga testimonya, dawit sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Colonel Raymond La Chica sa chain of responsibility sa paggasta at pagliquidate ng 500 million pesos confidential funds. All of them, Nolasco, La Chica, Acosta, Ontorio, can be charged in the ombudsman and then file the case in the ombudsman, then charged later on in the Sandigan Bayan if the ombudsman finds a probable cause. Kabilang sa maaring magamit laban sa kanila ang illegal disbursement sa isang non-accountable officer, kakulangan ng malinaw na mga documentation, at kahit ang pagpapaluwa ng personal na pera noon ni Ortonio para sa confidential fund request ni La Chica.
Batay sa kanilang mga testimonya, sinabi ni Calleja na naging mas malinaw ang pananagutan ni VP Sara bilang arkitekto at mastermind ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Alam ni Vice President Sara ito from start to finish, no? Mula sa pag-request, mula sa plano, hanggang even dun sa pag-report sa COA. Hindi masasabing wala siyang alam, hindi masasabing hindi niya ito inotorisa. Even as Vice President, even as an impeachable officer, hindi siya immune from suit. Ang immunity lang ay nasa presidente natin. Bilang litigation lawyer, batid ni Calleja na delikado para sa prosekusyon na ipatawag bilang witness sila Chica, lalo't hindi ito humarap sa mga naunang investigasyon ng Kamara noon. Kung magsinungaling siya o may magsabi siya ng medyo hindi tama, wala kang panglaban, hindi katulad kay Acosta, sabi niya, kung ito, nakita natin kung nagsinungaling siya, may panlaban, nakita mo, naglalabas sila ng transcript. Sakali namang ipatawag pa rin sila Chica kahit ng depensa, inaasahan ni Calleja na gagamitin lang nila Chica ang confidentiality para lumihis sa mga tanong sa korte. Gusto kong sabihin, di ba, wala namang, kahit naman nung nakaraan, wala namang report against the life of the Vice President. Ako sina Yumi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Hindi dapat baliwalain ng Ombudsman ang mga sworn recantations na naglalabasan ngayon. Partikular ang pagbaligtad ng umano'y dating Marine na si Orly Gutesa. Ito ang laman ng supplemental counter affidavit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, hindi dapat sabihin ng Ombudsman na ang sworn recantations ay walang epekto sa investigasyon na isinasagawa nito. Dapat anya na ibangga ang laman ng recantation sa mga dating sworn statement ni Gutesa saka magdesisyon kung magsasampa ng kaso. Paliwanag ni Romualdez, hinihiling lang niya ang pagkumpara sa dating sworn statement sa recantations. Bukod kay Gutesa, binawi rin ng ilang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang kanilang naunang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former Dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy. Magandang hapon mga kababayan, sa lahat ng tagapanood. Good afternoon to everyone. Apoy, Attorney Roy, gano'n po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng Ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso? Yan talaga ang katungkulan ng Ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng Ombudsman. Si mismong Crispin Remulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya o mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensyang ihaharap mo. Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Hindi po maaari yun sa korte. Lalong-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case, hindi po maaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra doon sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng basta piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko guilty ito. So,
gamitin natin tong ebidensya na na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaaring ganun. Hindi rin maaaring sabihin na palagay ko innocent siya. So ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise. Ibig sabihin yan, pag tabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw. Kaya nga po sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para ma-convict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Wala na yun. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence. Yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Tsaka yung meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan. Halimbawa, tuwing umaga sumisikat ang araw. Ito mga ebidensya na base sa karanasan natin, sa kalikasan, sa siyensya. So itong mga ito hindi na pinagdedebatihan. Pero po yung testimonya, yung sabi-sabi ng tao, marami pong diferensya yan. Maaring yan ay dala ng matinding damdamin tungkol sa kaso, o kaya ito'y may problema ng konting pag-aalala. Kasi ang human memory, yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence, yan ang pinakamahina. Kaya pag yan ang nagbangga-banggaan, ay napakahirap. Yung sinasabing may mga eyewitness, may mga ganito, yun, tatayo lamang yun pag wala ng ibang ebidensya at pag walang ebidensyang kumukontra dun. Yan po ang sitwasyon ngayon dito na hinaharap ng ombudsman. Tingnan nyo yung nangyari sa kaso ni Bong Revilla. Hilaw yung kaso o kulang yung ebidensya. Pinilit, binigyan ng bail. Ngayon, nagagalit yung ibang mga miyembro ng lipunan, yung mga civil society kung tawagin. Bakit daw binigyan ng bail? Yan po ang ating proseso. Yan po ang tinatawag natin na rule of law. Huwag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat na meron tayong presumption of innocence. Sa madaling salita, pag hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya. Attorney, ayon kasi sa ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang siya sabi ng ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito? Well, alam mo maraming issue diyan kasi ang pagkaintindi ko, maraming kaso, maraming complaint, no, maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya diyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera. Yan ang yan ang pinaka-sentro ng mga recantation yung pag-deliver na yan Pinapahindian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Kay Orly Gutesa lang lumabas yan sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya? Na sinasabi nga nitong mga nag-recant, hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta dahil gusto nila gumawa ng scam na mag-blackmail doon sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At
Nagpaliwanag pa nga si Baligod nga na totoo. Dapat yung ibang, si Laila de Lima, pinangalanan, si Lauren Legarda, kung sino-sino. Tapos yan, yung pinapakitang video, malinaw na malinaw. Tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Kaya hindi maganda Hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa iyo. Batas na ibigay ng katarungan. Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kaso niyan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla. Ngayon, inhibit yata yung isang justice or parang meron ako nabalitaan na gano'n. So, Tuloy-tuloy. Oo. Attorney, masakit man tanggapin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Wala tayong magagawa. Yan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali. Siya'y pinakakuan ng pera at siya'y pinilit. Paano gagawin natin ngayon? Attorney, tuloy-tuloy pa rin itong pagdinig sa kasong ito. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin Attorney, ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, Attorney Roy. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much. Dinala sa ospital kaninang tanghali si Senator Jinggoy Estrada matapos biglaan umanong matumba sa loob ng kanyang selda. Isinailalim ang senador sa ilang medical examination. Nasa linya ng telepono si JM Pineda para bigyan tayo ng update. JM. SD niya, pasado alas 4 nga kanina nang makita natin na lumabas na nga dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggoy Estrada matapos ang ilang medical examination sa kanya. Dahil nga yan doon sa biglaang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang selda. Sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano yung meniscus sa kaliwang tuhod nito kaya matinding sakit ang nararamdaman ng senador. Batay pa sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mambabatas. Napuwersa daw ito sa kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan umano ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senador Estrada kung paano gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon, may itinurok muna sa senador para maibsan yung sakit nito kasabay nga dyan yung pagpapainom ng ilang mga gamot. Naipaliwanag nga rin ng doktor kay Estrada na ang ganitong klaseng punit sa tuhod ay dapat nang operahan bago i-rehab. Imomonitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman ito sa tuhod. Ibig sabihin niya ay kailangan munang bumalik ng senador sa ospital para isailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw niyan, ay si Estrada na yung magdidesisyon kung gusto niyang magpa-opera o hindi na. Nakadepende naman sa ipapainom na pain control kung dapat bang manatili ang senador sa ospital dahil kung hindi daw mawawala ang sakit nito, ay dapat magkaroon na ng hospital medication ang gagawin. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Tumaas sa mahigit 58 billion pesos ang budget projection sa Local Government Support Fund para sa susunod na taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Mula sa 57 billion pesos na pondo para sa Local Government Support Fund ng gobyerno para sa LGUs ngayong 2026, itinaas na ang allocated budget para sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang proposed projected budget ng pamahalaan kung saan tumaas ito ng 1.14%. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layon nitong matugunan ang kinakaharap na issue ng bawat lokal na pamahalaan. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm to market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups.
Nabanggit rin ni Yusek Castro na nakapaloob sa naturang budget ang pamimigay ng libreng bigas para sa mga nasasakupang mamamayan. Binigyang diin din ng Palace Press Officer na tututukan ng pamahalaan ang naipamahaging pondo sa bawat bayan kung nagagamit ba ito ng maayos. Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. Ayon kay Yusek Castro na ang pagtaas ng pondo para sa LGSF ay nais ng Pangulo para maibigay ang pangangailangan ng mga mamamayan. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents. Kasabay ng pagtaas ng proposed budget para sa LGSF sa susunod na taon, ang siyang pagtaas din ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos kung saan 679.6 billion dito ay nakalaan sa Luzon. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko laban sa pag-aaksaya ng kanin. Natuklasan kasi ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice na ang bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng tinatayang 2 kutsara ng kanin kada araw. Katumbas iyan ng halos 11 sako ng bigas na may halagang 24.4 billion pesos kada taon. Kaya nitong pakainin ng mahigit 5 milyong Pilipino kada taon na maaring tumugon sa food security ng bansa. Bukod sa responsableng pagkain ng kanin, hinihikayat rin ng PhilRice ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.